Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong nakaraang ginawang press con ni Undersecretary Attorney Claire Castro ng PCO na kung saan nabubuwisit na yata rito sa mga reporter na ito or mga media na ito. Nabubuwisit, parang napipiko na ito si Attorney Claire, Undersecretary ng PCO. Kasi mga kababayan, nagtataka rin ako rito minsan dito sa ibang media. Bakit pa kasi pinipick up nila yung mga ibang sinasabi ho ng mga kabila kampo, mga taga-DDS? Wala namang problema kung magtanong sila na yung tanong nila galing doon sa kabilang kampo na may sense naman or bago naman. Hindi nga naman yung wala nang kakwenta-kwenta kasi pinipick up nyo pa yung pinagsasabi nito ni hayop na Roque. Ay, hayop na Roque na tao na taong si Roque. Okay, pakinggan nyo to mga kababayan na kung saan nabubuwisit na ito si Undersecretary Attorney Claire Castro ng PCO. Pakinggan nyo ha. Gusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat nitong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Mga kababayan, ito kasi si Pangulong Bongbong Marcos nanawagan ho ng reconciliation dito sa mga Duterte. Sa mga Duterte, mga kababayan, naintindihan nyo, sa mga Duterte. Hindi sa mga Roque, tukmol. Ibig sabihin, nananawagan siya ng pagkakasundo, pagbati, reconciliation sa mga Duterte. Ibig sabihin, kung may magkakaroon man ng kondisyon sa Duterte family, isa sa mga miyembro ng pamilyang Duterte, hindi dahil sa'yo hayop ka, putik, ang hilig mong ang hilig mong napaka-epal nitong hayop na ito. Anong taong ito? Ang liwaliwanag, di ba? Maikipagbati siya, maikipag-ayos siya, makikipagkasundo, reconciliation sa pamilya Duterte. So meaning, kung magkakaroon ulit ng kahilingan, magkakaroon ng kondisyon, dapat manggagaling sa pamilya Duterte. Pwede kay BP, kay Pulong, kay Baste, kay Digong. Hindi sa'yo manggagaling ang kondisyon. Walang pakialam si Pangulong Bongbong Marcos sa'yo, hayop ka. Sir ka, tao ka. Ang request na naman hair follicle test. Putik na hair follicle test yan. Inuulit ko, gagawa-gawa kayo ng issue, gagawa kayo ng kasinungalingan, gagawa-gawa kayo ng peking video. Kapag hindi kayo pinansin ng administrasyon ni Pangulong Bongbong, ang ima-mindset nyo, totoo, kasi ayaw mo magpa-hair follicle test Anong pakialam ni Pangulong Bongbong sa mga nararamdaman nyo, sa mga feelings nyo? Na kapag hindi sinunod yung gusto nyo, ibig sabihin agad, positive, totoong addict. Para mga tanga ito. Sino ka ba, Roque, para ito naman? Ang problema kasi nito kay Roque, naging spokesperson lang ni PBB, ni Digong dati sa kanyang administrasyon. Akala mo, napakahalaga na sa gobyerno. Parang tanga ito. Akala
Akala mo kung sino na dapat pansinin, problemahin ng gobyernong Marcos. Tuloy natin. Follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo Putik na mga media. Ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? O hindi lang naman daw sa pulburon video ang batayan panawagang hair follicle test. Saan pang batayan? Sa chismisan? Sa YouTube channel? Sa mga live ni Maharlika? Saan pa? Saan pa ano pa ang batayan? Sa mga sinasabi ni Roque sa YouTube channel niya? Sa Pedelix kuno ni sino ba to yung uso dati na laos na? Jonathan Morales. Kung hindi lang doon sa pulburon video ang batayan para sa panawagang hair follicle test, ano pa saan pa ano pa ang batayan? Saan ibabatay? Antik naman talaga yun. Nagsimula lang naman niya kay Maharlika. Ibig niyo sabihin magpapa-hair follicle test si PBBM dahil sabihin natin hindi lang doon sa pulburon video. Saan pa? Dahil sa mga live na Maharlika? Sino ba si Anak ng putik talaga naman, oh. Lumaki lang ang channel, marami lang medyo nanonood kay Maharlika. Pili nyo dapat problemahin na ng gobyerno, ng administrasyon. Sino ba yung mga hayop na yan? Bakit kinakailangan ba talaga pansinin yung mga yan? Kailangan ba talaga problemahin yan ni PBBM? Kailangan ba talaga ang batayan si Maharlika, si Roque, para pumayag na rin ang mga tao na magpa-hair follicle test si PBBM? Alam nyo kayong mga medyang nandiyan dyan na umaatin ng press conference araw-araw ni Undersecretary Attorney Claire Castro. Makinig kayo, ha? Trabaho nyo naman yan, eh. Walang problema. Trabaho nyo yan. Trabaho rin namin to. Pero, kung may gusto kayong pick up na issue dun sa kabila, pambato rito sa administrasyon, pantanong dito sa mga ginagawang presko ni Attorney Claire, ni Undersecretary. Ang pick upin nyo naman yung may mga sense, yung bago naman. Putik na hair follicle test. Ito na nakaraang pa yung hair follicle test na yan, eh. Kasi nga, yung video peke. So, alam mo yun, anong dahilan? Anong dahilan para magpa-hair follicle test si PBBM dahil gusto lang ni Roque? Putik, sino ba si Roque? Anak ng putik talaga, oh. Sino ba si Maharlika? Ayun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Ito ha, bago tayo may palabas na daling isang video, importante. Inulit ko lang, ha, gagawa-gawa ng issue kasi nungalingan peking video itong mga ito. Kapag hindi pinansin, hindi sinunod ni PBBM ng administrasyon, ang mindset totoo. Kasi hindi nagpapa-hair follicle test. Hindi porkit hindi nagpapa-hair follicle test, hindi porkit hindi kayo sinusunod, ibig sabihin totoong positive addict si PBBM. Ayaw lang kayong pansinin. Walang pakialam sa inyo. Hindi dahil sa ayaw magpa-hair follicle test. Ayaw kayong pansinin, mga tanga. Kasi,
Sino ba kayo para sundin? Putik na ano ba mga utak meron to mga to. Pinuulit ko mga taga-media. Si Harry Roque naging spokesperson ng dating presidente. Si Digong sa kasamaang palad. Hindi ibig sabihin porket naging spokesperson yan, importante na si Roque sa lipunan. Wala nga posisyon sa gobyerno ngayon yan. Buti pa yung kapitbahay ko, tanod buti pa nga yung, buti pa yung kapitbahay ko, tanod dito sa barangay namin. Ito nga, wala nga, kahit anong posisyon, wala nga sa gobyerno ngayon. Kapantay ko lang yan marami lang pera to dahil sa Pogo. Pero parehas lang kami niyan, ng katayuan. Kaya ba't iniintindi nyo kasi yung feelings? Huwag nyo kasi intindihin yung feelings ni Roque. Putik, ano ba pakialam nyo sa nararamdaman niya? Yan nyo siya magpuputak. Ano sabi ni Roque dati? Ano sabi ni Harry Roque? Ano sabi ni Harry Roque? Pakinggan nyo May panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Yan ho ang kanyang stand, yan ho ang kanyang mindset, prinsipyo about dito sa panawagan drug test or hair follicle test. Siya ho ang spokesperson ng panahon niyang oras, that time niya na yan. Kumbaga, parang lumalabas ngayon, yung panawagan ni Trillanes, ginagawa ngayon ni Roque. Ano sabi ni Roque kay Trillanes? Hindi ko alam kung nire-response ko dyan sa taong yan kay Trillanes. Pero hindi na pinapansin ng Malacanang yan. Pero masasabi ko lang dyan, walang pwedeng magdikta sa Pangulo. Halal ng taong bayan yan. Walang pwedeng magdikta na magpa-drug test siya. Kung gagawin niya yun, choice niya yun. Pero walang po pwedeng magdikta sa Pangulo. Halal ng taong bayan yan. So, yung advice mo na yan kay Trillanes, lumalabas, parang ikaw ngayon si Trillanes, at ikaw ngayon si Attorney Claire. Kayo mga taga-media tuloy. Kayo mga taga-media, bakit hindi nyo tanongin yung video na yan? Kay Roque, kapag umatin siya ng Zoom interview or ano man dyan, sa dahil kung may magpunta man dyang taga-media, taga-media, Mr. Roque, di ba nananawagan ho kayo ng hair follicle test or drug test kay PBBM? Bakit ho dati ang panawagan nyo, dati ang sagot nyo sa panawagan ni Trillanes hindi pwede magpa-hair follicle drug or drug test ang Pangulo dahil lang ng taong bayan yan. Kung gawin niya man yun, choice niya yun. Pero walang po pwede magdikta sa presidente dahil halal ng taong bayan yan. Ba't di nyo isumbat yung video na yan? Kaya huwag nyo pansinin si Roque. Iniintindi nyo kasi yung feelings ni Roque. Sino ba yan? Wala na si Roque ngayon. Wala nang posisyon sa gobyerno yan. Ordinaryong katulad ko na lang yan. Pagkakaiba ko nga lang, mas lalaki akong tunay dyan. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.